Sa palagay mo ba, will Martin Romualdez stick with President Bongbong Marcos till the end? Sa tingin ko, Hindi na. survival mode lahat yan. Magtuturuan lang yung mga yan. Pero at the end of the day, they will all be jailed. Kasi people are revolting now. Galit sila eh. Maniwala ka. Hindi rin inaalis ni Panelo ang posibilidad na mawalan ng suporta si PBBM sa hanay ng uniformed personnel. Ang tingin ko sa military, Tama. naghihintay lang yan eh. They will withdraw support kung nakita na talaga yung taong bayan ay ayaw na sa present dispensation. They will withdraw support. Ganyan ginawa nila sa panahon ni Johnny Ponce Enrile, panahon din ni Angelo Reyes. Di ba? Nung nakita nilang marami ng tao, saka sila nag-withdraw ng support. O eto mga kadonatics, grabe talaga yung pasabog ni Senator Amy Marcos kagabi mga kadonatics. Sobra! Nabulabog ang lahat. Ha? Hindi lang nabulabog yung Malacanang mga kadonatics, pati yung mga Pinklawan nabulabog. Grabe! Ha? Nabahala sila na baka titindi yung galit ng mga tao at talagang gagawin na ng mga tao, mga kadonatics, ang lahat para lang maparesign itong si BBM. Takot sila kasi nga walang ibang papalit mga kadonatics kundi si Inday Sara Duterte, which is worse para sa kanila. Very good para sa atin. Kaya, nako, hindi nila alam mga kadonatics paano mag-react. Trust me. Kawawang mga Pinklawan, ang mga loyalists, wala mga kadonatics, tayo yung wagi. At eto, Claire Castring, in-interview ni DJ Chacha at ni Ted Filon. Mukhang nainis pa si Ted Filon dito mga kadonatics no? At Atty. Panelo mga kadonatics, baka daw maglabasan pa yung ibang mga relatives ni BBM para isiwalat yung mga kabalastugan na ginagawa ni Marcos Jr. mga kadonatics. At Sandro Marcos, nagsalita na patungkol kay Amy Marcos mga kadonatics. Nako, devastated talaga si Sandro Marcos mga kadonatics. Basahin mo muna natin yung statement niya today. Let's go. Kita nyo ba? Alam kong hindi nyo nakikita yan kasi maliit. Lakihan lang natin, okay? Then, basahin natin mga kadonatics. Kawawang nila lang. Sandro Marcos, 3 hours ago mga kadonatics, basahin lang natin. Etong nakasaad dito. Statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Nako, may isang Ferdinand pa naman mga kadonatics. I have always acknowledged and respected the role of my tita, Senator Amy Marcos, played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how long she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed to destabilizing this government to advance her own political ambitions, to further repeat on the accusation against President Bongbong Marcos and the First Lady. And for the first time ever myself, that is not only false, but dangerously responsible. Grabe mga kadonatics, talagang nagsisinungaling talaga. Tita mo na yan, kasama yan ng tatay mo, lumaki. As a sister and a brother mga kadonatics, ay talagang alam mo yung mga ginagawa ng mga siblings mo. Kaya wag kami Marcos, wag kami sa mga kasinungalingan na ginawa ni Bongbong Marcos mga kadonatics, sa pamamalupit, pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ay akala mo, Sandro, maniniwala pa kami sa iyo kahit gaano pa yan kaganda yung statement mo. Never na kaming maniniwala. Okay, let's go. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan at walang magandang idudulot sa bayan. Ay talagang walang magandang idudulot sa bayan yan mga kadonatics kasi yung tatay mo ay nagdodroga. The allegation mga kadonatics has always been there. At ngayon, pinasugundahan na ni Senator Amy Marcos na sarili talaga niyang kapatid. Kanino ba tayo maniniwala mga kadonatics? They grew up together mga kadonatics. Kaya alam ni Senator Amy Marcos at may pahayag pa siya doon mga kadonatics na pati yung mga friends dapat magpatunay na din. Papatunayan nyo na din na tama yung mga sinabi ko.
Sabi niya doon, mga Kadonatics. At to my surprise, nung narinig ko yung video, mga Kadonatics, maybe some of you are not talking about it. Ha? But na-mention pa doon si Maricel Soriano na isa din rogista. Patay, dapat imbestigahan din itong si Maricel Soriano, no? My cousins, Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that this allegation that were insinuated against me are false. Ano yung allegation against Sandro Marcos? Okay? Comment down below. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. Kaya, di ba? Kaya hindi mo alam mga nangyayari. Hindi mo alam ang nangyayari sa parents mo. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for forgiving me my start in public life. Okay? Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon na ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Well. Ito yung asal ng isang tunay na kapatid kasi she was so concerned and she is still concerned about your tatay. Kasi pag tinotolerate mo yung mga ganitong gawain, that is not love anymore. That is carelessness. Not taking care of you at all. Kaya mga Kadonatics, being, tolerated to do things. Kasi sabi nila, mahal na mahal ako ng kapatid ko kasi hinayaan niya ako sa lahat ng gustong kong gawin. Hindi yan pagmamahal, mga Kadonatics. Walang pakialam yan sa iyo. Kaya saludo tayo kay Senator Amy Marcos, mga Kadonatics. That was a big and a huge statement coming from her kapatid mismo, mga Kadonatics, and in front of the people. Ay wala na talagang ligtas itong si BBM. Ewan ko na lang, mga Kadonatics, bakit until now tahimik pa rin siya. Pero yung mga attack dog niya kagaya ni Gadon at itong si Castring, grabe, mga Kadonatics, parang mga chihuahuan. Napakaliit. Tapos kung makatahol, mga Kadonatics, ay talagang biret talaga. At eto, alright, panoorin natin si Chihuahua Castro, mga Kadonatics, interview with Ted Filon and DJ Chacha. Ito. Nakakatuwa lang, no? Yung naging alegasyon ni Senator Amy Marcos. Pero gusto namin kamustahin mismo ang Pangulong Marcos Jr., maging si First Lady at ang presidential son. Nakausap niyo na po ba sila? At ano ang kanilang reaksyon talaga dito sa naging pahayag ni Senator Amy kagabi? In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban sa kanila. Kasinungalingan talaga, ha? Syempre, grabe talaga. Nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally na ang intention ay kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator Amy, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid, hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya. Mukhang nagpoprotekta pa siya? Sa mga kaalyado na maaaring tamaan ng pag-iimbestiga. Ay, nako, wala. Doon po sa pag-uusap ninyo, ito po ba'y harapan, via phone call? Paano po yung naging usapan ninyo with the President? Kasi emotionally, paano niya po itinitake ito? Kasi kung sa ibang tao, parang madali yata yun. Pero ngayon, galing mismo sa kapatid niya Yes, oo. Wala yung video natin. Ang Pangulo, mahinahon. Ang Pangulo, alam naman niya noon pa kung paano siya siraan ang kanyang kapatid. Pero wala tayo nandidinig na negatibo na nagmumula mismo sa big ng Pangulo. Hindi lang nagustuhan kasi hindi naaayon Hindi naaayon sa gusto ng Pangulo na magtuloy-tuloy ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at infrastructure. Dahil ang gusto yata lumalabas si Senator Amy, paalisin ang Pangulo sa pwesto. Dapat sa lang. posisyon. Dapat lang. Hindi ito dapat mangyari dahil kapag nawala ang Pangulo, sino ba ang balak ipalit ni Senator Amy sa posisyon? Ang Vice-Presidente? Syempre. Ano mangyayari kung Vice-Presidente ang papalit sa Pangulo? Magtutuloy-tuloy kaya itong pag-iimbestiga sa mga
maanumalyang flood control projects na to. Lalo na kung ang tatamaan naman ay kanilang mga kaalyado. So, nakakataka lang na para nagpapagamit si Senator Amy dahil ba sinabi ni VP Sara noon, ni VP Sara na hostage siya ng Vice Presidente hanggat hindi napapalaya ang kanyang ama? Sabi niyo po, ang Pangulong Marcos ay mahinahon dito sa pagtanggap sa naging pahayag ni Senator Amy. Ang First Lady, kamusta po? Ganun din po. Mahinahon. Mas lalo mahinahon. Oo. Mas Nagdodroga lalo pa. mahinahon. Kalma lang sila pareho, Yusek. Hindi naman po kasi kailangan na mag-meltdown. Hindi kailangan magmura sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Hindi ganun yung kanilang ugali. Pero kailangan kalabanin ang fake news. Yun naman po yun. Opo. Ay, ako mga kadonatics, ay talaga naman, no? Pakawala talaga ito si Castring, no? Sa tingin ko nga, siguro mga kadonatics, gawa-gawa niya na rin itong mga story nito. Na to. Hindi ito galing kay Ferdinand Marcos. Hindi naman sila nag-uusap talaga directly, mga kadonatics. Ang sinasabi, napanood daw mismo ng Pangulong Marcos yung video kagabi. Tama po ba ito? Yung mismong... Kung napanood ng live, hindi ko po alam. Oo, Kung napanood nila mismo noong oras na yon ng live. Oo. Pero ang napanood na po nila ay yung lumabas na sa SOCMED. Attorney, may plano po ba ang Pangulo to face the media today or in the coming days at diretsong sumagot dito sa mga naging alegasyon ng kanyang kapatid? Sa ngayon, wala pong schedule. So, tignan po natin. Hindi pa po nakapag-schedule. Kasi marami pong pupuntahan ang Pangulo. Hindi po yan naka-schedule sa ngayon. So, marami po siyang pupuntahan at marami po siyang bibisitahin. So, hindi po hahadlangan ng isang Senator Amy, mga salita niya kasinungalingan, ang mga trabaho po ng Pangulo. Hindi kailangan madiskarel ang pagtatrabaho sa gobyerno. Yes po. Hindi lang si Senator Amy malamang ang sakit ng ulo ng Pangulo ngayon. Last Friday, hindi po ba, may video din na inilabas etong si Zaldico na pinaparatangan yung di umano budget insertions ng Pangulong Marcos Jr. kasama po yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yun po ba hindi niya sasagutin na siya mismo? Hindi po galing sa inyo, attorney, kung sakali? Yan. Hindi naman nakakasakit ng ulo yung mga sinabi ni Zaldico. Sinabi nga ng Pangulo, I will not dignify with that kind of statement. Unang-una video po yun. Tapos ang daming mga loopholes, ang daming inconsistencies. So paano naman mababahala ang Pangulo dyan? Hindi na nga po siya nagsalita, marami na po mambabata sa sinasabing imposible or hindi makatotohanan yung sinasabi ni Zaldico. Ang Pangulo pa po ba ang magseseryoso sa video na ito? Ganyang klaseng Pangulo mga kadonatics, wala talagang pakialam sa mga issue. At ito, no? Ay, mga kadonatics, pag guilty ka, wala ka na lang pakialam kasi guilty ka mga kadonatics. Di ba? Ikaw ay Pangulo ng Pilipinas, tapos inakasahan ka ng ganito kalaking controversy mga kadonatics, ay talagang dapat magbigay ka na ng statement. If you remain silent, nako, that would add any questions mga kadonatics. Hindi po yan nakakabahala. Hindi po naging problema ng Pangulo si Zaldico sa video na yan. Hindi niya problema ito. Hindi siya hadlangan ni Amy, even ni Zaldi to do his job today as is lamang yung schedule ng Pangulo. Yun po bang mga tanong sa resignation naman ng kanyang mga gabinete? Meron pa bang explanation na gagawin ng Pangulo? Bukod dun sa sinabi niyo po kahapon na for delikadesa, yun nangyari pong yun, na pagre-resign ni dating DBM Secretary Amena Pangandaman at ni dating Executive Secretary Bersamin. Wala na, yun na po yun. Nag-resign sila voluntarily out of delikadesa. At kung meron magaganap na pag-iimbestiga dahil nabanggit ka din ng pangalan, ito naman po ay tatanggapin nila. Pero eto talaga mga kadonatics. Bersamin, Executive Secretary at itong Secretary na si Mina Pangandaman mga kadonatics, nag-resign sila kasi alam nila mga kadonatics na guilty yung mga to. Hindi sila basta-basta mga habol pag mag-remain anonymous sila mga kadonatics. Baka itong dalawang to lalabas na din ng bansa. Ganyan mga kadonatics, guilty ang mga taong ito. Kaya kung walang basihan, kung walang weight, bigat yung sinasabi ni Zaldico mga kadonatics, ako,
kung ganun lang, ibanggit yung pangalan ko mga kadonatics, i-involve ako sa something na hindi ko talaga ginawa, ba't ako magre-resign? I will continue my work. Ngayon, dahil totoo yung sinasabi ni Zaldico, nag-resign ang dalawa. Tapos ito si Castring nagsasabi na katang-isip lang ni Zaldico, gawa-gawa. No, not kami. Not kami. Pumalag na nga yung mga sekretaris, nag-resign na nga. Dapat siguro mga kadonatics, ang Pangulo na dapat mag-resign na din siya. Out of courtesy na din. Di ba? Kung ang pagbabatayan lang po yung video na walang kakwenta-kwenta ni Zaldico, baka walang makuwang anumang ebidensya laban sa kanila. Kung yun lang po. Kahapon po kausap namin ang abogado ni Zaldico at natanong namin yan, attorney, ang sabi namin, Yusek, gaano katiba yung mga ebidensya na hawak ni Zaldico. Sinasabi niya, matindi daw po yung mga ebidensyang hawak na ilalabas daw po in the coming days or di natin alam kung kailan nga. Bakit hindi pa nilabas noon? Kung matagal ng ebidensya to, bakit parang gagawa pa sila ng another script? Dapat noon pa. Sabi niya, March 2025, siya na daw ay pinagbantaan. Ang buhay niya ay pinagbantaan. Di umano ni Speaker Romualdez. Bakit hindi niya nilabas noon pa? So, ano naman tahitahing kwento ang gagawin nila? Kung ikaw may ebidensya, right there and then, ilalabas mo na. Attorney, ano po ang inyong damdamin? Kung maaari lang din, perhaps baka napag-usapan po ito ninyo ni Presidente, yung possibility that the President being invited by the ICI to shed light, to speak about what really happened, ito hong kanilang meeting in Malacanang na sinasabi daw po talagang sinabon itong si Martin Romualdez tungkol po sa budget. Parang wala naman po nilalaban yun sa anomalya. Kung nagalit po siya, di ba mas maganda kung nagalit po siya dahil ayaw po niya ng anomalya. So, parang hindi naman po yan ang mga issues na dapat imbestigahan ng ICI. Walang kinalaman to sa ayaw ng Hindi po. Ang sinasabi ko po, attorney, if I may interrupt, ang sinasabi ko po kasi ay yung pong mga pangyayari doon sa kanyang pagkadismaya sa budget. Pero nga, ang sinasabi po ng iba is that kung alam mo na nga na problemado yung budget, bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Kasi ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI magtanong, ano ba yung naging deliberasyon nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po, kung saan inaayos nila ang budget. Alam mo, para lang mabigyan ng panig yung Presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po hindi pa rin konektado. Nag-veto po siya ng halagang 194 billion pesos. So, hindi pa rin siya makikitang konektado para imbestigahan to ng ICI. Ang pag-veto po at pagpapagalit dahil sa mga lumubong insertions na niligay, hindi yata siya yung pinaka-subject matter para sa mga anomalyang flood control projects. Siguro kung i-connect nila, pwede. Pero wala akong nakikitang connection. Pero yung pong posibilidad na imbitahan siya, kung sakasakali po, ito ba napag-uusapan na? Kung sakasakali lang po, Hypothetical question hindi ko pwedeng masagot. Okay. We respect that. Okay. Attorney. Parang nainis doon si Ted Filon. Sabi, dito ka interview namin. Bakit dami mong mga hypothetical questions and answers mga kadonatics. Itong si Castro every time na may mga press conference at saka yung personal vlog niya. Tapos ito, hypothetical question, ayon yung sumagot. Ay, dako. Very easy lang talaga mga kadonatics na sagutin yon. Yes or no. May imbitahan kaya or hindi. Dito po ngayon sa sinasabi na patunayan ng Estado na talagang mali ang sinasabi ni Zaldico that he is being prevented to come home, yun daw po ng pagkilos agad-agad para po mapauwi siya sa pamamagitan po ng kanselasyon ng kanyang pasaporte. Ano po yung tugon doon? Sa ngayon, wala pa po kasi doon sa reasons kung paano makakansela yung passport. Hintayin po natin na magkaroon ng warrant of arrest. Kung ang ombudsman po ay magre-recommenda po at for filing ang case dito sa Sandigan Bayan, ang Sandigan Bayan po, hintayin po agad natin. Pabilisan po natin kung ipa-file man ang kaso dito sa Sandigan Bayan na mag-issue agad ng warrant of arrest so that he can be considered as fugitive.
Once he's considered fugitive, pwede na po itong kansilahin. Maaari na pong mag-apply ang DOJ immediately to cancel his passport. So yun po yun. Yun ang pinakamadaling pwedeng gawin. Pero sa ngayon po, tali po ang kamay ng sino man. Opo. Dahil kung ito naman po ilalabag sa batas, sa rules, mapapakansela ang kanyang passport tapos wala pa pong requirements. Madi-deny din po yan ng court. So wag natin sayangin yung pagkakataon na magpa-file ka tapos sayangin natin ang oras ng court tapos i-dismiss. Sayang po yun. Attorney, may nabanggit dun si Zaldi. Medyo curious lang ako dito, ano? Brown leather bag. Lagi kayo kasama ng Pangulo. Meron nga ba itong brown leather bag na ito? Meron siyang, ang nagdadala nito security niya, hindi ko alam kung brown, hindi ko makatandaan kung brown. Pero meron siya laging dala. Siyempre may mga papinadala-dala to, lalo na pag nagsasalita, ano ba dapat dalhin ng Pangulo? Meron palang bag mga kadonatics. Ayaw niya lang sabihin na it's brown. Patay talaga. Nako. Totoo mga kadonatics. Definitely may bag siya. Oo. So, di ko lang po alam kung brown, di ko matandaan. Denial. Sa kulay. Sige po. Yung rally patungkol sa paglaban sa korupsyon, yan naman po ay nararapat. Dahil kinakalaban din po ng Pangulo ang korupsyon. Maganda po sa pagtingin ng mga investors na ang gobyerno mismo ang sumasawata, sumusugpo sa korupsyon. Pero yung para patanggal ang Pangulo, na adhikain ng mga destabilizers, yung po yung nakakagulo. So kung wala ito, tuloy-tuloy lang ang Pangulo sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy ang Pangulo sa pagsugpo sa korupsyon, tingin ko hindi naman dapat makaapekto sa ekonomiya, dapat nga mas magpataas pa ng ekonomiya po natin. So sa ating nakikita, meron lang talagang gustong gumiba sa Pangulo at para pag nagiba, paguluhin, at sabihin na bumabagsak ang ekonomiya ng bansa, it can be a cause for them na paigtingin, gawing dahilan to para magalit ang taong bayan. So doon po tayo mag-ingat. Doon po tayo galit na yung taong bayan. Meron po patawag na cabinet meeting, Presidente? Wala po sa ngayon. Wala po tayong nadinig na may patawag sa cabinet, magkaroon ng cabinet meeting. Kasi marami pong event ang Pangulo sa ngayon. Meron po siya mga pupuntahan ng mga dapat na puntahan sa ngayon. Okay. Meron pa ho bang susunod na out of delicadeza ay magbibitiw? May panawagan kasi kayo kahapon, di ba? Na yung iba magkusa na kaninyo kung sangkot nga dito. Meron pa ho ba? Kung may nasasangkot, kung sa pakiramdam po nila. Kung lang. Kung meron talagang ganito, pwede na po na di sila mag-resign. Pero sa ngayon, wala po kasi pa tayo ibang nabibigyan, hindi pa po tayo nakakabalita ng ano pa man. Wala pa po tayo update patungkol dyan. Opo. Can you imagine mga kadonatics, kung nasasangkot lang, nasangkot nga na yung amo mo, pati hindi mag-resign. Kayo po wala kayong pakiramdam din doon sa mga kung sino-sino yon, kung meron pa akong susunod? Wala pa sa ngayon. Ay nako, gusto talagang marinig ni Ted Filon mga kadonatics na yung amo mo baka gusto din mag-resign. Kasi nabanggit din siya ni Zaldico. Ang lahat ng nabanggit ni Zaldico mga kadonatics nag-resign na But yung amo mo na natili dyan sa pesto ay talagang gahaman talaga mga kadonatics. Pero sa tingin ko hindi na iaabot ng Pasko ba? Promise. At ito, Attorney Panelo mga kadonatics, may matinding revelasyon at mensahe. Pakinggan natin sa Billionaire News Channel. Hindi safe si BBM sa flood control scandal kahit maraming nagdududa sa mga akusasyon ni Congressman Zaldico. Paniwala ni Attorney Salvador Panelo, posible ring ilaglag ang Pangulo ng sarili niyang kamag-anak. Hindi maikakaila ni Pangulong Bongbong Marcos na dawit siya sa flood control scandal. Yan ang paniwala ni Attorney Salvador Panelo, ang Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, giit ni Panelo na may command responsibility si PBBM sa mga maanumalyang infrastructure projects sa DPWH. Why would the President order insertions at the bicameral conference committee when he could have made these as items in the budget doon pa lang sa pag-prepare ng yung NEP, di ba? Simple. The answer there is
to provide him with deniability. The problem with these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? Dagdag ni Panelo, maaaring ma-impeach si PBBM dahil sa iskandalo. Pero malabo niya itong mangyari sa ngayon. Whether or not this will push through in Congress, I don't think so because his allies are there. Sa tumitinding galit ng publiko dahil sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno, naniniwala si Panelo na susubukan ng mga opisyal na isalba ang kanilang sarili para makaiwas sa accountability. Ibig sabihin, maaaring idawit ni former House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pinsan. Sa palagay mo ba, will Martin Romualdez stick with President Bongbong Marcos till the end? Sa tingin ko, hindi na. Survival mode lahat yan. Magtuturuan lang yung mga yan. Pero at the end of the day, they will all be jailed. Kasi people are revolting now. Galit sila eh. Maniwala ka. Hindi rin inaalis ni Panelo ang posibilidad na mawalan ng suporta si PBBM sa hanay ng uniformed personnel. Tingin ko sa military, ever since, naghihintay lang yan eh. They will withdraw support kung nakita na talaga yung taong bayan ay ayaw na sa present dispensation. They will withdraw support. Ganyan ginawa nila sa panahon ni Johnny Ponce Enrile, panahon din ni Angelo Reyes. Di ba? Nung nakita nilang marami ng tao, saka sila nag-withdraw ng support. Kaya pero at the moment, meron ka bang personal knowledge of any discussions with military or former military? Ako, I just analyze and prophesy. I don't destabilize. Wala naman daw bilib si Panelo kay Senator Amy Marcos sa suporta nito sa mga Duterte. Aniya, hinayaan lang ng senadora na maaresto si former President Rodrigo Duterte at isuko sa ICC sa The Hague, Netherlands. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam ayan. ng buong pamilya ang problema sa kanya. Yan. Sabihin mo na kung ang tunay na problema, Amy. Sabihin mo na, baka ka na yung kapatid. Tapos na usapan. Mamahalin ka na ng buong bayan. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Oh, di ba? Yan. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Bating ko na nagda-drug siya. Grabe, oh. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, Na-speechless si Atty. Harry Roque. kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nako! Sabihin mo na, hindi ka pa napagpaparty. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Yan ang aming nais marinig. Yan! Lulong sa droga! Yan! Natanggap ka na namin, Amy Marcos! Okay ka na! Asawa! Yes! Yan!
Grabe yung reaction ni Atty. Roque. Go. Ano yun? Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Ayan na, hindi lang marijuana, sabihin mo na yung cocaine. Sabihin mo na cocaine. Sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Yan. Kasama ng asawa at barkada. Yan, ang dapat na sinabi mo na dati pa. Ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edby Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Yan, ang Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nako! Yes, Kampidea. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at Nako, Maricel! Yan na, Kampidea Nick. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin Yung grand conspiracy, marami pong hindi nakakaalam. Pero tatlo lang sila ang nakakaalam. And only a few. Alright, mga kadonatics, si Manong Chavit ang lumabas dito. Alright, wala tayong video ngayon. I mean, walang cam kasi, nagloloko. Anyway, thank you so much mga kadonatics and comment down below. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.